Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Wala po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At ako naman po si Jessel Aquino and welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Honey, at Happy Girl Child Week po sa ating mga ka-TNK. Yan, tama ka, Miss Jessel, no? Idineklara nga po ng Proclamation number 759 noong 1996 ang 4th week ng Marso bilang Protection and Gender Fair Treatment of the Girl Child Week, o mas kilala nga po sa mas pinaikling Girl Child Week. At ngayong 30th year na nga po ng Girl Child Week, napili po ng Council for the Welfare of Children ang temang katawan ko, karapatan ko, edukasyon tungo sa malaya at ligtas na pagpapasya. Sakto po yung observance na to, no, Miss Honey, dahil pinagdiriwang pa rin po natin ang National Women's Month. Karugtong din po kasi ito ng advokasya ng PCW, yung empowerment po, no, ng Filipino girl child. Dahil kahit siya po ay bata pa lamang, mayroon na po siyang human rights na dapat ay kinikilala at pinoprotektahan ng kanyang lipunan. Yan, I agree, Miss Jessel, no? Kasi nga bukod sa, di ba, generally kasi yung mga bata, vulnerable na sila. Pero, mas may unique vulnerabilities pa rin yung mga batang babae. And isang halimbawa na nga po niya, no, yung patuloy po na pagtaas ng kaso, no, ng early pregnancies, lalo na po doon sa mga edad na 10 hanggang 14 na taong gulang. Ayon nga po sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula po sa 3,343 noong 2023, noong 2024, tumaas na ito sa 3,612. Alarming po yung numbers na to, no? Dahil base rin po sa datos po na to, 2 po doon sa naitalang youngest mothers ay 10 years old, Miss Honey. Oh no. Sobrang bata po, no? At ito po, yung 2 po na to, yung isa po galing sa Bicol region and then yung isa po mula sa Western Visayas region. And we should take note, Miss Jessel, no, na beyond the numbers, dapat tingnan kasi natin yung paano nga bang pinoprotektahan yung mga batang babae. Kasi batay sa ating batas, no, pagka 16 years old yung sa statutory rape, di ba? So, ibig sabihin, may crime na nangyari, kaya nabuntis yung bata. So, yan po ay isang malaking challenge talaga sa atin, sa mga, hindi lang sa pamahalaan, kundi sa families in general, no? Kaya naman sa paggunita nga po natin ng Girl Child Week, may inihanda tayong episode ngayong araw na pinamagatang Her Body, Her Rules, a Girl Child Week Special. Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, nais po muna nating batiin ng happy TNK listening po ang mga nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan po live na live ang ating programa tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. And happy TNK viewing naman sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook pages po yan ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. At mga ka-TNK, patuloy po ang replay ng ating programa sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. And kasabay po ng ating replay, napapanood din po ang Tinig ng Kababaihan sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa Affordabox. At para po sa mga hindi po nakakanood live, meron pa rin po tayong mga past episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Samantala, Miss Jessel, parang wala na silang na Choice, hindi mapanood, na no? hindi Wala na mapanood. silang reason na hindi mapanood ang TNK. Ayan, dumako naman po tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan!
Sa Featured Godwork, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. News po para sa mga repatriated overseas Filipino workers sa Region 12, Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o LPOR ng Department of Migrant Workers Regional Office 12 nagbigay ng tulong at pag-asa sa mga OFWs na nagnanais magsimulang muli. Sa pagdiriwang po ng National Women's Month, 120 na qualified beneficiaries ng LPOR mula sa Soxargen, 100 sa kanila ay mga kababaihan ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng nasabing programa. Bawat benepisyaryo po ay nakatanggap ng 15,000 pesos na puhunan at libreng serbisyong pangkalusugan. Sa kabuuan, umabot sa 1.8 million pesos ang naipamahaging tulong upang palakasin ang kakayahan ng mga OFW na makapagsimulang muli sa ating bansa. Patunay po ito na hindi pinapabayaan ng pamahalaan ng ating mga OFW, lalo na ang mga kababaihan. At para naman sa pangalawa nating featured Godwork, mga kalalakihan sa Zamboanga City, active allies ng mga kababaihan. Ngayong National Women's Month, binigyan diin ng lokal na pamahalaan na ang pag-angat ng kababaihan ay responsibilidad ng lahat, kabilang ang mga ama at lalaking leader sa komunidad. Aktibong isinusulong ng Zamboanga City ang ERPAT o Enhanced Reaffirmation of Paternal Abilities and Training at pinag-aaralan ang pag-adapt ng MOVE program o Men Opposed to Violence Everywhere upang hikayatin ang kalalakihan na maging katuwang sa pagtaguyod ng safe at gender equal na komunidad. Pinalakas din ang mga support system sa 98 barangays mula sa mga Violence Against Women and Their Children or VAUCI Desk hanggang sa Women's Crisis Center na nagbibigay ng psychosocial support pansamantalang tirahan at referral services. Bukod dito, may tulong pinansyal din at programs ang Zamboanga City para sa solo parents at mga kababaihang nasa informal sector. At para po sa isa pa nating featured Godwork mula sa Zamboanga City ay dumako naman po tayo sa lalawigan ng Romblon kung saan ay dumarami po ang mga kalalakihang aktibong nakikilahok sa kampanya laban sa karahasan sa kababaihan at kabataan. Sa ilalim po ng ERPAT MOVE sa nasabing lalawigan ay unti-unting nagbabago ang papel ng kalalakihan na ngayon ay aktibong tagapagtanggol na ng kababaihan. Sa pamamagitan po ng mga seminar at community activities, sinasanay ang mga miyembro sa gender sensitivity, responsible fatherhood at respectful behavior. Isa itong malaking hakbang tungo sa pagkamit ng gender equal at vow-free Philippines na siyang lived reality ng ating bansa noong panahon ng mga babaylan. At speaking of babaylans, Miss Jessel, isinabuhay ng Philippine National Police o PNP ang National Women's Month sub-theme na Lead Like the Babaylans, Filipinas. Dahil mas pinalakas nga po nila ngayon ang pagtugon sa kaso ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Ang good news ay mas maraming kababaihang pulis ang ide-deploy sa mga barangay para sa mas maayos at mas may malasakit na pagtugon sa mga VAW victim survivors. Ayon sa datos mula sa Department of the Interior and Local Government, mahigit 5,000 kaso ang naitala sa Unified 911 hotline noong 2025 at umaabot sa 500 VAW-related calls ang natatanggap kada buwan. Ang pagiging handa ng kapulisan na rumesponde 24/7 po yan, no? So walang mintis, ay patunay na mas pinatibay na ang proteksyon para sa kababaihan at kabataan. At para po sa ating panghuling featured Godwork, pro-women bills isinusulong sa Kongreso. Kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang internal vice president ng Association of Women Legislators Foundation INC, pinangunahan ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla ang pagsusulong ng mga batas na magbibigay proteksyon at oportunidad sa kababaihang Pilipino. Bilang bahagi ng National Women's Month celebration, iginiit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga kababaihang leader upang maisulong ang mga naturang reforma. Kabilang dito ang mas mahigpit na proteksyon laban sa diskriminasyon sa trabaho, pagsuporta sa kalusugan at wellness ng kababaihan sa workplace, mas maayos na child at spousal support system, pinalakas na maternal at newborn care sa pamamagitan ng unang yakap, proteksyon laban sa online violence, at mas matibay na pananagutan sa mga sexual offenses.
Good job po sa lahat ng ating Godvocates na kasama sa ating laban tungo sa gender equal at vow-free Philippines. At muli, Happy Women's Month po sa ating lahat. Happy Women's Month po. At ngayon naman, Miss Honey, ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais po naming malaman, para sa mga kababaihan lalo na, ano po yung isang unspoken rule na itaninim sa inyo nung inyong kabataan na pinili niyong basagin para sa susunod na henerasyon? So ano ba yung laging sinasabi sa'yo na pagbabae ganito, ganyan? Na sa tingin mo hindi naman na dapat at nais mo nang basagin para sa susunod na generation ng mga girl children, Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, PCW Official Viber channel, at sa ating Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At mamaya po, alamin din natin kung ano po ang say ng ating featured Godwork tungkol po dito sa ating Girl Child Week. Tutukan po yan sa pagbabalik ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan, at para po sa ating episode na pinamagatang Her Body, Her Rules, a Girl Child Week Special, kasama po natin live via Zoom ang Planning Officer 4 mula sa Policy, Planning and Research Division ng Council for the Welfare of Children. Mga ka-TNK, welcome po natin si Miss Normina Mojica o si Ma'am G or si Tita G. Magandang hapon. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ma'am G. Magandang hapon, Honey, at ang iyong kasama, Si Jessel. Jessel. Okay. Thank you, Thank you kasi it's nice to be back in a renewed radio program ng PCW, and it's been a long time. Sabi nga, Happy Women's Month, and at the same time, syempre, Women's Month nga Kinangid siya ng Girl Child Week. Yes. So, mga ka-Godvocates din. Opo, Magandang no? hapon po sa inyong lahat.
Salamat po, Ma'am G. Ma'am G, umpisahan na po natin ang ating talakayan po. No? Ngayong linggo po ay ginugunitan natin ang ika-30 anibersaryo ng Girl Child Week po na may temang katawan ko, karapatan ko, edukasyon tungo sa malaya at ligtas na pagpapasya. Bilang panimula po, sino-sino po ba yung mga tinuturing natin na girl child dito sa ating bansa at bakit po mahalagang bigyang tuon ng kanilang karapatan? Okay. Salamat. Pag sinabi mong girl child, ito yung mga batang babae na wala pang 18 taong gulang. Ito yung phase ng kung saan na nabubuo yung pagkatao, pagpapasya at pagiging matatag ng isang bata, 'di ba? Lalo na ng batang babae. Ito rin yung ine-emphasize natin ang pagprotekta at paggabay sa kanila ay hindi lang isang karapatan, kundi ito ay pamumuhunan para sa mas ligtas at matatag na lipunan. Pag sinabi mo rin na bata, no? So, pwede itong maging over 18 kung sila ay merong physical at mental disability. So, that applies sa mga batang babae. Ayan po. Para naman po sa kaalaman no, ng ating mga ka-TNK, kasi nalaman na natin, klaro na, sino ba ang girl children? Sino ba yung girl child? Ngayon naman po, pakilala naman natin ang Council for the Welfare of Children at paano naman po ninyo isinusulong ang karapatan at kapakanan ng mga batang babae. Ang Council for the Welfare of Children, madalas akala kami, NGO. Ay, same. Pero kami po ay isang gobyerno, pamahalaan, ahensya ng pamahalaan na attached sa DSWD. Now, pag sinabi mo pong CWC, ang pangunahing, ito ay ang tinatawag na pangunahing ahensya na nag-uugnay ng mga patakaran at programa, pati plano para sa kapakanan ng mga bata. So, tinitiyak namin na napag-uugnay-ugnay ito. Napag-uugnay yung batas, yung plans, di ba? Meron kaming tinatawag na 4th National Plan of Action for Children, yung serbisyo at programa, at mula sa pambansa hanggang lokal. So, pag sinabi mong pambansa, ina-align namin ang mga plano sa Philippine Development Plan at sa pag sinabi mo ng globally, usually yung UN Convention on the Rights of the Child. Pero dahil Girl Child Week, naka-angkla ito sa CELO. Then, kasi di ba may specific provision on girl child pagdating sa CEDO. So, ito rin yung dito namin napapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga bata. Ito yung role namin as the Council for the Welfare of Children. Ayun, ganun pala siya. Back to you, Miss Hanny. Jessel. Ayan. Pati nga sa sa CEDO and even sa Beijing Platform for Action, no, meron tayong specific na Para sa isang girl. area of concern, ang girl children. Ayan. Ma'am G, sa ilalim po ng temang katawan ko, karapatan ko, edukasyon tungo sa malaya at ligtas na pagpapasya, ano-ano naman po yung mga programa nyo na tumutulong upang matiyak na ang mga batang babae ay may sapat na kaalaman at kakayahang magpasya para sa kanilang sarili ng ligtas at may dignidad? Dahil nga kami ay CWC, kami yung nagko-coordinate. Mas malaki yung papel namin pagdating sa pakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa CSOs, sa UN Development Partners, sa lahat, sa stakeholders, at lalong-lalo na sa mga bata. So bilang CWC, yun nga, kanina, katulad na nasabi ko, yung pangunahing papel namin yung nag-uugnay, nagpapatibay at nagbabantay sa lahat ng programa, plano at polisiya para sa mga bata, lalong-lalo na ang batang babae. Now, pag sinabi mo yung dun sa team natin, yung katawan ko, karapatan ko, hindi lang kami yung nagpapatupad ng programa. Ang mga buzzwords natin ngayon sa tayong nasa public sector, as public servants, the whole of government and the whole of society approaches. Ibig sabihin, tulong-tulong, dugtong-dugtong yung ating mga trabaho at even ang ating mga advocacy.
dito natin tinitiyak namin bilang CWC na yung buong sistema ay gumagana para sa bata. So magmula yan sa policy and program coordination, bilang council board members, tinitingnan namin kung paano kami dudugtong sa trabaho ng DepEd, ng DOH, ng DSWD, and if you talk about adolescent pregnancy now, maski sa Commission on Population and Development, umuugnay kami. Pagkatapos, if you talk about coordination naman, hindi nawawala yung paano mo ba ini-strengthen o pinapalakas ang mga sistema ng child protection. So, mula national yan hanggang LGU level, paano ba yan? Meron dapat nakikitang malinaw na mekanismo kung paano na protektahan ang batang babae laban sa karahasan, pang-aabuso, exploitation. And dito papasok yung tinatawag na monitoring tsaka yung accountability. Nandun yung pagtitiyak namin na ang mga plano at polisiya ay hindi lang nasa papel, kundi na ipapatupad at may resulta sa buhay ng mga bata. Kaya madalas, part of our coordination work, we meet with the different departments, different agencies, even CSO, faith-based organization, pag may mga usapin, lalo-lalo na ngayon, lalo na sa mga batang babae, no, yung adolescent pregnancy. Opo. So, dapat pagbata, sama-sama. Sama-sama tayo dyan. Ayan. Back to you guys. Apo. Tita Gino, yung sabi nga nila yung edukasyon ang susi sa malaya at ligtas na pagpapasya. So, syempre pag bata, hindi maaalis no na pag-usapan yung issue ng education. Paano po sa ngayon no, sabi whole of government, sabi mo kumusta po ba? Yun, paano po tinutugunan ng pamahalaan yung sitwasyon po kung saan yun nga may mga challenges tayo pagdating sa pag-aaral ng mga batang babae? Pag sinabi mo kasing batang babae, although hindi to particularly batang babae lang, pero Bata in general. batang babae, pagdating sa adolescent pregnancy, pagdating sa OSAEC, si SAEM, yung online sexual abuse and exploitation of children, ang daming interagency structures kung saan tinatalakay itong mga issues at concerns na ito. Kaya, yung sinasabi nating edukasyon ng susi, kailangan din natin tiyakin na hindi, definitely, pag edukasyon, hindi napuputol ang pag-aaral ng batang babae. Lalo na sa sitwasyon na tulad ng dahil mahirap sila, o galing sila sa kahirapan, o yung maaga nilang pagbubuntis o karahasan. Kaya dapat, yan yung isang mekanismo, meron alternative learning ang DepEd, may balik eskwela, meron din tayong mga flexible learning options pa rin, para natitiyak na hindi humihinto pansamantala o may daan pa rin para makabalik ang bata sa pag-aaral. Kasi dapat hindi natatapos yung buhay niya na dahil nabuntis siya o nakaranas siya ng karahasan. Opo. But definitely dapat nakakabalik siya sa lipunan at magkaroon siya ulit ng dignity. Okay. So yung suporta sa bata napaka-importante, from the health, psychosocial at social protection services, dapat katutulungan ng batang babae. At yung protection, di ba, yung minsan hindi lahat ng eskwela ay sinasabi nilang niyayakap o na-embrace nila yung batang maagang nabuntis o nakaranas ng karahasan. Minsan hindi na iiwasan na nagiging judgmental ang mga tao sa paligid. Opo. At doon napaka-critical yung paano mo sasaluhin ang batang babae sa ganun sitwasyon na-drop na nga siya dahil sa karahasan o sa pang-aabuso o yung maagang pagbubuntis. So dapat doon pinapalakas ang child protection mechanisms para natitiyak
hindi lang yung kaligtasan ng bata, pero yung pananagutan siyempre ng mga responsable dun sa kung paano nangyari o paano siya napunta sa ganun situation. Yung isang mahalagang tandaan dito, hindi lang responsibilidad ng bata to. Dapat sama-sama tayo dito. Ayun, So, ganun po. ang education, hindi lang karapatan, ito ay protection para sa kinabukasan ng bata. Opo. Opo. Ma'am G, paano naman Back to you. Opo. Ma'am G, paano naman po natin matitiyak na yung mga batang babae po ay may tamang kaalaman naman, no? Upang makagawa po sila ng mga responsableng desisyon tungkol sa kanilang katawan at maiwasan nga po yung mga ganitong maagang pagbubuntis. Jessel, papasok pa rin dito yung education, di ba? Oo, napakahirap, no? Overwhelming sa isang batang babae na malagay sa ganong situation, di ba? At saka pagka ganon, dito papasok yung, well, controversial before, but we are already responding to this by naming it as reproductive health education. Controversial because it used to be comprehensive sexuality education na masyadong hindi na-explain ng maayos, pero ito naman talaga ay reproductive health education na nagbibigay ng age-appropriate at tamang information tungkol sa katawan nila, paano ba yung consent, ano ba yung boundaries, at ano yung responsableng pagpapasya. Mahalaga lang na nililinaw dito yung hindi dapat sila at hindi nito aim na itulak yung mga bata sa maagang sexual engagement. Kundi nagbibigay ito ng kakayahan sa bata na protektahan yung sarili niya. Ito rin yung access sa serbisyo, sa services. Kailangan talaga nung mga tinatawag natin na adolescent-friendly health at support services. Kung saan yung mga batang babae naman ay maaring magtanong, humingi ng tulong, at makakuha ng tamang gabay nang walang takot o stigma. Ha? Kaya yung mga teen centers at yung adolescent friendly health facilities na tinatawag. Ang aim nito kasi is hindi ma-discriminate, hindi magkaroon ng stigma. Kasi minsan imbis na yung bata mag-open up, takot siyang pumunta sa isang ordinaryong health center na pwede siyang ma-judge agad at masabihan ng kung ano-ano. So yun yung isang dapat yung serbisyo na adolescent health friendly. Katlo dyan, syempre, yung protection na kung merong risk ng pang-aabuso, exploitation, kailangan gumagana. Again, the term is child protection system. Dahil sa maraming kaso, lalo na sa mga batang edad, ang maagang pagbubuntis ay hindi lang usapin ng desisyon, kundi usapin ng proteksyon, hindi lang usapin ng health, kundi usapin ng child protection. Yun lang yung gusto kong idiin dun, bigyan diin dun, na hindi dapat tayong lahat, kasi mas nagiging epektibo ang lahat ng ito kung may aktibong papel ang magulang, ang community, at ang pamahalaan, ang national agencies. Maski yung mga mga CSO, faith-based. We can all work together para sa pagbibigay ng gabay, bukas na komunikasyon at protection para sa mga bata. Opo. Maraming salamat po, Ma'am G, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus.
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Her Body, Her Rules, i-Girl Child Week Special, kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss Normina Mojica o Ma'am G mula sa Council for the Welfare of Children. Ayan, welcome back po, Tita G, no? Ngayong panahon po ng digital age, usaping digital age naman tayo. Ayan, paano po natin mapapalakas ang digital literacy naman ng mga batang babae at paano po sila mapoprotektahan laban sa anumang uri ng pang-aabuso online? Kasi nabanggit nyo rin kanina yung online sexual abuse. Napakalaga yung tanong mo na yan kasi di ba nasa age tayo ng mga may Gen Z, Gen Alpha. May maraming Gen, di ba? At given na ang pamahalaan ay may digital transformative agenda, Opo. parang at in this day and age talagang kinakailangan naka-anchor din ang pag-learn ng bata sa digital environment niya, no? And para mapalakas, pero ang need talaga natin ngayon is paano ba mapalakas ang digital literacy at the same time maprotektahan ng mga batang babae online. Kailangan natin yung tatlong magkakaugnay na hakbang pag sinabi mo ang digital literacy at pinag-uusapan yung digital age, ano? Isa, yung tamang kaalaman, yung right information. Ano ba yung aktibong gabay ng magulang? Yung active participation din ng magulang dito sa digital literacy. At matibay na protection ng sistema. Diba? Pag sinabi mong yung tamang kaalaman, kailangan maturuan ng mga batang babae kung saan gamitin ang internet na ligtas. Kasama yung dapat naiintindihan nila ano ba yung privacy, ano yung consent online, yung pag-iwas sa harmful content, at kung paano mag-report ng abuse. Hindi lang paggamit ng technology, kundi responsableng paggamit. Opo. Ikalawa ay yung gabay ng magulang at komunidad. Ang digital world ay extension ng totoong buhay. Kaya mahalaga yung open communication sa bahay. Kailangan alam ng magulang kung ano ang ginagawa ng bata online at maging ligtas na kausap siya kung may problema. Although, itong dalawang bagay na ito, medyo challenging ito sa atin ngayon, di ba? Dahil hindi lahat ng magulang ay digitally capable din sa pagtuturo. Madalas, kung either hindi ganon ka-techy ang magulang tulad ng mga anak nila, di ba? So, napaka-importante sa atin yung digital parenting
modules, yung mga webinars na yan, na seminars, kasi para maengganyo natin ang mga magulang kung paano nila mapoprotektahan. Kasi kung sila mismo, hindi rin nila alam ibahagi paano maging safe yung mga anak nila, may challenge tayo dyan. Opo. Pero, doon naman sa mga taking magulang, need natin ng time really to be with our children. Ako kasi mga apo na, di ba? Pero I still find time para maski yung mga apo ko, dahil parehong babae, ay makausap ko. Malaman ko ano ba yung mga latest sa ano nila sa digital world nila. I have to learn their language more or less kasi nga kinakailangan ko silang intindihin di ba? Pero again, hindi nawawala sa akin to yung protection ng sistema. Dapat pinapalakas natin yung mga mekanismo laban sa online abuse. Lalo na sa mga kaso ng exploitation at harassment. Tinitiyak natin na dapat may malinaw na paraan para mag-report at magkakuha ng tulong. Ito yung importante tong relationship ng mga adults at ng mga bata, lalo na ng batang babae. Kasi paano sila magre-report o makaka-reach out para humingi ng tulong kung meron din silang agam-agam, di ba? So, maraming dugtong yan Kaya, yung digital safety ay hindi lang responsibilidad again ng bata, responsibilidad nating lahat yan. Opo. Na para para magabayan o makatulong talaga tayo sa kanya. Opo. Ma'am G, paano naman po yung mga batang babae, paano naman po natin sila matutulungan po na pakinggan yung kanilang sarili pagdating naman po sa kanilang mga emotional at mental health bilang bahagi po sila ng paggawa po ng malaya at ligtas na pagpapasya? Isa pang ano yan, isa pang matinding usapin din yan sa mga bata di ba? Hindi lang kasi pagprotekta. Ang isa sa mga trends ngayon ay paano sila naproprotektahan mentally, di ba? Yung mental health concerns is always there. Kaya dapat lang na nagiging bukas yung spaces natin para sila ay makapag-express ng kung ano nangyayari sa kanila. Dapat ang mga batang ganito ay nagkakaroon ng alam nila ano yung possible nilang maa-access na serbisyo. Dapat maski yung tips, di ba? Tips on how they would make their lives easier. I think dyan papasok yung galing ng social media. Kasi hindi naman nawawala na tayong mga Pilipino, napaka masyado ang liling natin sa social at lalo na mga bata at kabataan natin. So, let's make use of social media in such way na makakatulong ito, na maging tool ito. So, yung lahat ng pwedeng magbigay ng tips on how they really protect self, I think that's one thing na pwede nating pagtulong-tulungan. Yun yung at saka merong nakakaalam sana kung ano man yung nangyayari. And I think referring also the child to the proper agencies na makakatulong, maigi yun. Ayan, salamat po Ma'am Gino sa iyong mga na-share sa amin. Ngayon naman, balikan po natin. Ano nga ba ang say ng ating mga ka-TNK dun sa tanong natin kanina? Kanina nga po ay tinanong natin ang mga ka-TNK natin
kung ano ba yung mga unspoken rule na naitanim sa kanila nung mga bata pa sila na sa tingin nila ay pinili nilang basagin na para sa susunod na generation. Ito po. Opo, at ito ang say po ni Isabella Aguirre. Many generations have attempted to keep survivors of abuse in both silence and shame. There has been a looming yet unspoken norm for so many women to stay quiet and to not pursue justice due to concerns of scrutiny. In the end, judgment should not be against the brave and innocent survivors who are standing up for themselves. With this, I and the many women who are either strong fellow survivors or dedicated allies are breaking this so-called rule of staying in shame and silence when it comes to tackling abuse. We as women are fighting for justice now so that we can forge safer spaces for future generations. Yan, ang say naman po ni Teddy Bernal, lumaki akong tinuruan na magpakabait, manahimik at huwag sumagot. Para bang ang pagiging babae ay kailangang laging mahinahon, mapagtiis at hindi lumalaban. Pero pinili kong basagin yon. Natutunan kong ang boses ko ay hindi bastos. Sa halip makapangyarihan ito. Para sa susunod na henerasyon, gusto kong malaman nila na pwede silang magsalita, tumanggi at ipaglaban ang sarili nila ng walang guilt. At ang say naman po ni Sean Kyle Flores, isang unspoken rule po na kailangang basagin ay ang ideya na kontrolado ang kilos, pananamit at behavior ng babae para lang po matanggap ng iba. Para sa susunod na henerasyon, mas mahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag ng sarili, respeto at pag-alis ng diskriminasyon. Yan, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Tita G, ano naman ang masasabi mo sa say ng ating mga ka-TNK? Nag-agree ako sa kanilang lahat. Kasi, dahil I came from the generation, I don't mind na mahulaan nyo kung ano na edad ko. Pero yung generation na hindi ka pwedeng magsalita, lalo na pag nag-uusap ang matatanda, parang you don't have a say in terms of if you have your own opinion. That was when I was very young, when I was in elementary. Pero nung nag-high school na kasi ako, trinatry ko ng banggain yun. Di ba? I've learned to speak I speak my mind. Pero honestly, I usually get into trouble when I speak my mind. So, ang tinuturo sa akin ni Mama nun, dapat mong tandaan, bata ka pa. Lagi yung matatanda yung nag-rule. And nangangatwiran pa rin ako, pero pag hindi naman po tama yung sinasabi ng matanda, paano yun? Sabi niya, basta you should listen. Kaya nung ako nagkaanak, although ang anak ko ay lalaki, di ba? Nag-iisa lang yan. Maski sa mga apo ko, na-pass on ko na yan na you should learn how to speak out what you have in mind. But do it respectfully. Yes. Kasi pwede mo namang sabihin ang niloloob mo nang hindi nawawala yung respeto mo. You should be able to state your case or say your case without being hindi mo kinakailangan nagrarant o nagkakaren or whatever na tinatawag nila ngayon, yun yung mga terms ng mga kabataan ngayon. Pero sabi ko nga, it's okay to hear. And that's one thing we practice in the family. Kaya ako pag sinabing, may I talk to you, ako, nag-i-inhale, exhale na ako. Kasi dapat ready na akong makinig. Walang overthinking. I should be able to listen and ready, di ba? Ganun din. I think we as, whether ikaw ay nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola, I think that's what we owe the children now. Ganun nga po, no? Talagang marami na pong unspoken rules na pinalaki po tayo ng mga ganun po. And ngayon po nakakatawa, no, na marami na pong nakakaalam kung paano po babasagin nga po ito. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga Di ka kukupas dahil ikaw
desisyon ang bagong sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag, ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo pusay, dalisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahan. Ma'am G, panghuli po natin sa ating mga katanungan ngayong araw po, no? Ano po ang inyong mensahe sa bawat babae po na nais matutong ipaglaban ang kanyang karapatan, pahalagahan ang kanyang katawan, at magkaroon po ng lakas ng loob na magdesisyon para sa sarili? At idagdag na rin po natin, no, ngayon pong Girl Child Week, ano naman din po ang parang mga panawagan nyo po sa lahat po, no, bilang magulang, kapatid, guro at miyembro po ng komunidad upang masuportahan naman po yung ligtas at malayang pagpapasya ng bawat babae. So, message nyo po sa mga girl child and message nyo po sa atin bilang At komunidad saka po. ito lang, dagdag ko lang, may sa comment section sa ating live, saang tanggapan po ba pwedeng lumapit kung nakakaranas po ng pang-aabuso yung bata? Yun po muna, Ma'am G. Iyon po muna sagutin ko. Sige po. Actually, meron tayong helpline. Meron Makabata Helpline 1383. Pagka nag-browse po kayo, madali nyo lang, meron pong guide dyan na i-click nyo lang o tawagan ng Makabata Helpline 1383 at meron po sasagot sa inyo. Isa yan sa mga helpline ngayon na pangunahing helpline na tumutulong sa mga issues ng bata, lalo na pagkatungkol ito sa child protection o pang-aabuso. Balik tayo dun sa tanong nyo, no? Ang dami kong gustong sabihin, pero alam ko very limited lang ang time natin. Kaya, unang-una muna sa batang babae, hindi ka dapat matakot. Lagi mong isipin na hindi ka nag-iisa. Nandito merong mga tao, merong mga institutions o ahensya na pwedeng tumulong sa'yo. Kung meron ka man nararanasan ngayon na challenges, o kung ikaw ay biktima ng isang karahasan, o ikaw ay napunta sa isang sitwasyon na nahihirapan ka, feel free to reach out. Marami ang readyng makinig sa'yo at tumulong sa'yo. Ngayon, pagdating naman sabi nga, di ba, isang buong sistema to, whole of government, whole of society. Kaya para sa aking mga, kapwa magulang, it's time for us na bigyan naman po natin alam ko mahal natin lahat ang ating mga anak. Pamangkin or apo o inaanak pa yan, pero napaka-importante po na magbigay tayo ng safe space, magbigay tayo ng espasyo para talagang makapag-discuss sila ng niloloob nila. Kasi naniniwala po ako na ang edukasyon, ang paggabay, nagsisimula talaga sa bahay. Ngayon, kung ikaw naman, ang setting mo ay hindi isang how do you call that? Talagang yung good example of yung usual na natin concept ng family. Ang family hindi yan nadidetermine na merong nanay, may tatay, may anak, hindi ganun yan. May iba't ibang settings tayo ng family. So kahit ang importante, tayong mga adults ay ready to give that space for that child, lalo na yung mga batang babae, para makapagsalita sila, para makapagsabi sila ng ano yung niloloob nila, nang walang panghusga. At saka, huwag natin hayaan na sa iba pa sila magtanong. Diba? Sa atin na sila magtanong para mabigay natin yung tamang sagot. Alam kong it's difficult for some of us dahil lalo na kung ikaw ay nasa generation na hindi ganun ka-open, pero
pag-isipan lang po natin. Wala isa lang ibang pupuntahan kundi tayo Ngayon sa mga kapatid at kaibigan, maging suporta kayo. Maging suporta kayo. Huwag kayong mismo pa ang maging judgmental o mapanghusga. Kundi matuto tayong umunawa. Minsan kasi yung simpleng makinig lang sa kanila, ang laking tulong na nun. Minsan hindi mo alam, yun na lang yung nasa last thread na siya ng ng buhay niya, hindi mo alam anytime bibigay na yung bata. Opo. And sa mga guro, sa mga teachers, yung mga teaching personnel natin, isa yan natutunan ko na they are the allies of the parents. Sila yung pangalawang magulang. Lumaki ko na gano'n yung paniniwala ko. At maski ngayon, yung pa rin yung pinanghahawakan ko. Kaya sa mga guro, magbigay po tayo ng tamang kaalaman at gabay. Tiyakin natin na yung paaralan, kasi sa mga batang nag-aaral, yan yung second home nila Ito yung kaya dapat ang school siya yung safe space din, yung lugar na ligtas at sumusuporta sa mga bata, lalo na sa mga sensitibong usapin tulad ng katawan at kalusugan. Now for the community, sabi nga, where parents fail, di ba? Dapat meron kang community na susuporta bago ka pa pumunta sa mga national agencies. Dapat yung magkatuwang dito ang BCPC at BAU-CD. Sa barangay. Ito yung mga mekanismo sa community na pwedeng nagtutulong. Kaya pag sinabi mo community, pag community sa atin, ang smallest community would be our barangays, di ba? Kaya dapat lumilikha ka talaga ng environment o naggagawa ka ng environment na nagproprotekta sa bata. Kung saan yung pang-aabuso, hindi yan tinatago, kundi tinutugunan. At kung saan ang bata ay hinihikayat na magsalita. At again, gusto kong bigyan diin yung empowerment ng batang babae ay hindi lang sa pagbibigay sa kanya ng boses, kundi pagtiyak na may mga taong handang makinig at gumabay sa kanya. Ayan. Maraming salamat po, Miss G. Mojica, Normina Mojica, mula po sa Council for the Welfare of Children. Jessel? Maraming salamat din sa inyo. Salamat po at Happy Girl Child Week po ulit, no? Manatiling nakatutok sa himpilan. Ito po ang Tinig ng Kababaihan. Maraming salamat po at manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niyang di